Magandang tanghali, bagong Pilipinas. Una sa ating mga balita, hati ang naging opinyon ng publiko sa isinusulong na anti-political dynasty bills ng mga mambabatas sa Kamara. Ayon sa ilang mga estudyante at kabataan, mahalaga ang panukala dahil ito ang magbibigay ng patas na oportunidad at akses sa serbisyo publiko sa bansa. Kaya naman patuloy ang paninindigan ni House Speaker Faustino Bogie III na seryoso ang kapulungan na ipasa ang makatarungan, makabuluhan at makataong anti-political dynasty bill. Para sa 13 sa tanghali, maya lamang ay live. Sa unang public consultation ng Kamara sa Cavite kahapon, personal na pinakinggan ni Chairperson Zia Alonto Adio ang iba't ibang pananaw ng publiko kaugnay ng anti-political dynasty bill. Ayon kay Representative Adio, mas nakatuon ang mga sentimiento sa isyu ng good governance at hindi lamang sa pagtutol sa political dynasty. If you listen to their position kanina, it's more on good governance. They're not really against per se, if you ask my own opinion, but they're against the bad governance. So nakita nila maganda yung kanilang pamumuno ng ano, so para sa kanila wala problema. It's not even negotiable Kasi it's the Constitution's. Samantala, binigyang diin House Speaker Faustino Bogie III na layo ng konsultasyon na makinig at hindi magdikta ng pasya. Kaya't hindi po kami narito upang magtakda ng pasya. Narito po kami upang makinig, bukas ang kapulungan sa lahat ng tinig mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa nasabing konsultasyon, ilan sa mga residente ang nagpahayag ng pagtutol sa panukala. Ginamit nilang halimbawa ang lungsod ng Carmona na anilay umunlad sa ilalim ng isang kwalipikadong pamilya. Walang political dynasty sa aming bayan. Paiba-iba ang nanunumpulan. Pero tingnan ninyo, hindi namin alam kung paatras, paabante, pakaliwa, patabingi, ang direksyon ng aming bayan. Hindi po ito sa pilo ng political dynasty. Hindi ang batas na ito ang magtatanggal ng political dynasty. Kung hindi, taong bayan ang magtatanggal kapag hindi ang lingkod sa mamayan. Kaming mga mamayan ang pumipili kung sino po ang karapat-dapat na iupo sa lugar ng kapangyarihan. Habang ilang mag-aaral at kabataan naman ang nanindigan na hindi patas ang political dynasty dahil nililimitahan nito ang pagkakataon ng iba na makapaglingkod sa bayan. Gawing bukas ang pamahalaan para sa lahat, hindi lang para sa iilang pamilya. May mga pamilyang sabay-sabay na humahawak ng iba't ibang posisyon at mayroon naman nagpapalitan lang sa mga pwesto. Hindi ito usapin sa pagiging kontra sa isang pamilya. Ito po ay usapin na pagbibigay ng patas na pagkakataon para sa lahat ng Pilipinong makapaglingkod. One of the advantage of political dynasty is that when it comes on how government works, hindi na po sila mangangapa or mahihirapan sa pag-manage ng community na pinapangasiwaan nila. Nakikita na po natin yung downside naman po niya, which is mayroon na pong high risk sa corruption center yung power sa isang certain group. So possible po talaga na may pag-abuse ng power. Matatanda ang isa si House Speaker Faustino Bogie III sa mga naghain ng kanyang bersyon ng anti-political dynasty bill. Tiniyak naman ng Kamara na tututukan ng pagpasa nito sa 20th Congress bilang isa sa mga priority measures ng administrasyon. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV. Paumanin po, yan po ay ulat ni Julian Bunag.